Mga kabunyog, mga kababayan, ang ating pong pagbate ng magandang araw. Ating topic ngayon, bantayan ang Senado. Bakit? Bakit kailangan nating bantayan ang Senado? Alam nyo mga kabunyog, ayan sabi dyan ni Angara, sabi ni Angara, Senators did not agree to follow House reallocation of confidential funds. Medyo delikado tong statement na ito ni Angara. Delikado itong statement ni Angara, mga kabunyog. Bakit delikado yan? Bakit delikado? Delikado yan kasi ang pinag-uusapan dito, ang sinasabi dito ni Angara, na ang mga senador daw ay hindi naman sumang-ayon. Nasundin yung reallocation ng Kamara doon sa confidential funds. Mga kabunyog, ang pinag-uusapan dito, hindi po ba yung Kamara, lumabas sila ng statement at inanunsyo na nila na yung 500 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at yung 150 million pesos na confidential funds ng Office of the DepEd Secretary, wala na po yon, inalis na yon. Kahit yung 300 million na confidential funds ng DICT, yung 50 million na confidential funds ng DA, inalis po yon. Bakit inalis yung mga confidential funds na yon? Para nga ilipat doon sa mga ahensya na mas involved sa national security. Lalo halimbawa yung Philippine Coast Guard. Ginawa na yatang from 10 million to 200 billion. O, di ba tama naman yon? Tama naman yon? Kasi 10 million lang dati ang confidential funds ng Philippine Coast Guard. Nung rene-align yung confidential funds, inilipat nga sa Philippine Coast Guard. Inilipat yung iba sa PAGCOR. Sa BIFAR pala, sorry. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, which is tama yun eh. Ngayon, nang nag-anunsyo ang Kamara nun, itong Senado, para naman tong mga kunwari, sasabihin ng Senado, kami, independent kami, hindi naman kami pwedeng pakialaman ng Kamara. Tama ba yun? Tama yun. Tama yun. Hindi naman talaga dapat pakialaman ng Kamara ang Senado. Kasi independent yan, bagamat tayo unicameral, bicameral. Mali naman ako. Bicameral. Mga kabunyog, totoo naman na ang Senado, hindi naman yan obligado na kung ano ang sabi ng Kamara ay gagawin din nila. In the same way, kung ano ang desisyon ng Senado, hindi rin naman obligadong sumunod ang Kamara. Yang tayo po ay bicameral. Ibig sabihin, two branches ng Congress. Mayroon, two branches, hindi. Two houses, Kamara, House, Chamber. Kaya po ang tawag dyan, mayroon tayong dalawang Kamara, dalawang houses. House of Senate, which is the upper house, and the House of Representatives, which is the lower house. Kamara. Ngayon, nag-announce na ang Kamara na ang sabi ng Kamara, yung budget sa confidential funds i-re-realign. Saludo tayo doon. Tama yon. Ang mamamayang Pilipino ay sinuportahan yon. Sa isang pagkakataon, ang mamamayang Pilipino ay nagustuhan ang ginawa ng Kamara. Okay yon. Ngayon, ito namang Senado na dapat sana ay magpahayag na sa amin dito sa Senado, kaisa kami ng Kamara sa desisyon na i-realign ang mga confidential funds at tama lang na yung mga ahensya ng gobyerno na may gawain sa pagprotekta ng West Philippine Sea ay dapat bigyan natin ng malaking allocation. Dapat ganun din sana ang statement ng Senado. Pero hindi ganun ang nagiging statement ng Senado sa ilalim ni Angara. Sabi ni Angara, we did not agree. Hindi naman kami sumang-ayon. Parang ang sinasabi ni Angara, yun ang gusto ng House, i-realign. Pero kami, wala pa kaming desisyon diyan. Hindi sa amin binding yan. Tama ba yung statement niya ni Angara? Tama yung sinabi niya na hindi binding sa Senado kung anuman ang desisyon ng Kamara, hindi obligadong sumunod doon ang Senado. Hindi obligado. Kasi nga independent na chamber yan eh. Independent na House.
May check and balance ang dalawang houses na yan. Pero, ito yung isang pagkakataon na ang Kamara ay tama ang ginawa at nagustuhan ng mamamayang Pilipino. Tapos ang Senado ay magsasabing, we did not agree to follow House reallocation of confidential funds ng House. Tama ba yun? Maganda ba yun sa Senado? Pangit eh. Nagpapakita ito na si Angara ay walang paninindigan. Ano bang iniisip ni Angara? Natatakot ba siya kay Sara? Natatakot ba siya kay Digong? Ha? Ano bang iniisip ni Angara? Na si Sara ay pwedeng maging presidente sa 2028? At ayaw niya? Ayaw nila ng mga senador na magalit sa kanila si Duterte? Ayaw nilang magalit sa kanila si Sara? Baka maging presidente ito sa 2028? Ganyan ba ang iniisip ng Senado? Kung ganyan ang Senado, nakakahiya kayo. Ha? Nakakahiya kayo. Minsan tayo, kapag ang Kamara ay nagiging sagadsaring trapo, ang binabantayan natin na sana'y magliligtas naman sa pagkatrapo ng Kamara o lower house ay ang Senado. Ngayon baliktad. Sa pagkakataong ito, baliktad. Ang Senado yata ang magiging garapal na trapo sa pagkakataong ito. Ano sa tingin nyo, mga kabunyog, mga kababayan? Hindi po ba? Ha? Ang dapat ngang gawin ng Senado, sabihin ng Senado, i-review pa rin namin yung desisyon ng Kamara. Pero kaisa kami ng Kamara sa desisyon o sa plano nito, sa sinabi nito na dapat i-realign ang mga confidential funds, na dapat ang priority ay yung mga ahensya na may gawain sa pagprotekta ng West Philippine Sea. Dapat ganun. Pagka ganun, kahit man lang sana tayong mamamayang Pilipino sa pagkakataong ito ay sasaludo sa Kamara at sa Senado. Sa pagkakataong ito, nakakalungkot naman tong Senadong ito. Nakakalungkot naman. Ha? Alam nyo kasi mga kabunyog, marami ring mga senador dyan na tao ni Duterte. Halimbawa si Bato de la Rosa. Halimbawa si Tolentino, halimbawa si Robin Hood Padilla, si Bongo. Ayan, mga diehard Duterte yan. Ulitin ko ang mga pangalan ha. Bato, Bongo, Tolentino, Robin Hood Padilla. Mga diehard Duterte yan. Pero mayroon ding mga senador na namamangka sa dalawang ilog. Duterte sila at the same time Marcos. Sino-sino yan? Duterte at the same time Marcos. Sino-sino yan? Itong sila Angara. Itong sila Gatchalian. Itong sila Joel Villanueva. Yan yung mga yan yung mga Marcos at Duterte. Ngayon, na may away si Romualdez at saka si Sara Duterte at tinanggal yung confidential funds ni Sara, mayroong mga senador na gustong protektahan si Sara. Siyempre, numero uno na nga dyan sila Bato, si Bongo, si Tolentino at si Padilla. Kasi mga diehard Duterte yan. Pero itong sila Angara, sila Joel Villanueva, sila Gatchalian, yang mga yan, wala namang mga prinsipyo yan, oportunista yan, namamangka yan sa dalawang ilog. Ang ibig lang naman sabihin dito nila Angara, ayaw nilang madamay sa away ni Romualdez at ni Sara. Kaya hindi sila kaagad-agad susuporta sa posisyon ng Kamara sa ilalim ni Romualdez. Ibig sabihin, posibleng proteksyonan nila si Sara. Posibleng ibalik nila yung confidential funds ni Sara. Posibleng hindi naman alisin lahat. Pagbibigyan pa rin si Sara. Hindi maganda kapag ganyan ang naging stand ng Senado. Kaya bantayan natin itong mga senador. Mukhang mas trapo ngayon ang mga Senado kaysa sa mga kongresista. Nakakaya itong mga senador na to. Mga kabunyog. Ha? Kaya bantayan natin ang Senado. Ha? Bantayan natin ang Senado. Kasi yung mga oportunistang senador dyan, tulad ni Angara, ni Joel Villanueva, ni Gatchalian, yang mga yan namamangka sa dalawang ilog yan. Ayaw nila na papiliin sila kung Marcos sila o Duterte. Doon kasi sa Kamara, naglilinyahan na eh. May away si Sara at si Romualdez. Kaya yung mga kongresista, naninindigan kay Romualdez kontra kay Sara. Pagdating sa Senado, ayaw nilang pumanig dyan. Ayaw nila na awayin si Sara, ayaw nilang masaktan si Sara, baka magalit sa kanila, baka maging presidente yan sa 2028. Yan ang kaisipan ni Angara, kaya oportunista yan. Ganon din si Joel Villanueva, ganon din si
Ganon din si Gatchalian. Yang mga yan, ayaw nilang pumanig sa away ni Romualdez at ni Sara. Kaya ayaw nilang magalit sa kanila si Sara, ayaw nilang magalit sa kanila si Digong. So baka ang gawin nila, win-win solution, bawasan lang yung confidential funds ni Sara, which is hindi maganda. Dapat talaga alisan ng confidential funds si Sara kasi wala namang trabaho sa national security ang DepEd at ang OBP. Yan. Kaya mga kabunyog, bantayan natin ang Senado. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.